Magandang gabi pong muli. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Nandito na naman tayo sa ating araw-araw na ginagawa na daily devotion. At sa gabi pong ito, tayo magsisimula ng bagong kabanata. Ito po ang chapter 29. Kagabi natapos natin ang chapter 28 at doon ay napakarami nating natutunan hinggil sa sistema at pamamaraan ng Diyos, hinggil na rin sa pagbagsak ng Jerusalem o ng Israel dahilan sa kanilang katigasan ng ulo. So sa gabing ito, panibagong kabanata ang ating tatalakayin at sigurado na marami na naman tayong matututunan. Kaya samahan po ninyo ako sa ating pagtalakay sa gabing ito. Bago po yan, tayo po ay manalangin muli. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli Ama sa gabing ito, sa pagkakaloob mong muli ng panahon, ng oras upang kami ay makapagpatuloy ng aming ginagawang pag-aaral. Patuloy namin amang tinatagubili sa iyong lahat ng ito. Ikaw po magbigay ng karunungan sa aming lahat at kami matuto, mabigyan ka namin ng karangalan at magamit namin sa aming pamumuhay at pagsunod sa iyo ang mga matututunan sa aralin na ito. Salamat po Ama, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi, Sir Irene and Pastor Claude. Salamat sa inyong maagang pagsama. Maya-maya ay nawa ay maka-join ng ating mga kasama. Okay, kagaya nga ng nababanggit ko, tayo ngayon ay magpapanimula ng panibagong kabanata, which is chapter 29. Pero bago yan, bigyan natin ng kaunting pagbabalik tanaw ang chapter 28 at yung ating pagkumparahin din ang chapter 28 na katatapos natin kahapon. Medyo hinihingal ako. Ito ay kinapapalooban ng mga propesiya at mga aktwal na pangungusap o pagsasalita ni Propeta Isaiah na nagbibigay saway sa mga pinuno ng mga tao sa Israel, ng mga tagapanguna sa Israel dahil sa kanilang pagmamataas at hindi pagsunod sa kautusan ni Yahweh, at sila ay naging tila mga lasing na sumusuray-suray at sarado ang kaisipan sa pag-unawa sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga pagsunod na ginagawa, sa kanilang pagtalikod sa mga kautusan ni Yahweh. Magandang gabi at isinay. Salamat po at naandiyan na kayo. Ang pagtitiwala din sa huwad na seguridad. May bisita po tayo, si Ma'am Rosela Propongo, buhat sa Negros. Salamat Ma'am at kayo po ay napadaan sa ating talakayan. Habang nag-aalok din ng pangako ng biyaya ng Diyos at isang matibay na pundasyon kay Kristo para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ito pong ating tinalakay sa chapter 28. Nagsimula ito doon sa sistema ng mga taga-Israel na nagwawalang bahala, hindi pinapakinggan ang mga tagubili ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Sa huling bahagi ay ipinakita ng propeta ang mga sistema ng Diyos, ay yung kanyang pamamaraan, paano mag-aruga ng mga tao, paano niya mahalin at pangalagaan ang mga Israelita sa pamamagitan ng sistema ng mga magsasaka. Ayan. Ngayon, sa talatang 29, pagpapatuloy ito ng mga talakayan din ng mga paghatol na gagawin ng Diyos sa mga Israelita doon sa Jerusalem at sa Juda. At sa huling bahagi, I think simula sa verse 15, ay ito tatalakayin naman yung pagpapanumbalik sa mga Israelita pagkakong sila ay tapat na magsisisi. Ayan. Magandang gabi at Nanay Mercy at kay Tony Rose. Salamat po at kayo ay napasama sa ating gawain. Yan. Ang chapter 29 ay pagpapatuloy ng mahabang proseso o mahabang mga propesiya, paalala at babala sa mga tao sa Israel hinggil sa kanilang ginagawang pagsuway sa mga kautusan ni Yahweh. Sa mga taga-touching lives, sana nakita ninyo doon sa GC yung isinend ko na advanced information tungkol sa ibig sabihin ng pangalang Jerusalem. So ayan, tatalakayin din natin ng detalyado mamaya ang mga bagay na iyan. Okay. Ang kabanatang 29 ay sentrong nilalaman ng kabanatang ito ay, ang nilalaman ng kabanatang ito ay ang pagbagsak ng Jerusalem o ng Juda.
Magandang gabi, Ate Alma. Salamat po sa inyong pamilya. Salamat sa inyong maagang pagsama sa ating talakayan. Napakaganda na masimulan natin ito dahil ito yung panimula ng kabanata. Ayan. Gumamit at nagpadala ang Diyos ng makapangyarihang bayan o impluensya upang sila ay ibagsak dahilan sa kanilang patuloy na pagsuway at pagwawalang bahala sa mga kautusan ng Diyos. Ang kasaysayan ng Israel may dalawang bahagi o dalawang pagkakataon na sila ay sinakop ng Assyria o ng kanilang kalabang bayan. Ang una ay nangyari noong 701 BC kung saan ginamit ng Panginoon ng Assyria upang sila ay paalalahanan. Sinakop sila ng Assyria at sila ay nakipaglaban. Subalit nanatiling matigas na pagkatapos ng paglalaban na yun, sila ay nanalo. Pinagwagi sila ni Yahweh. Subalit pagkatapos nilang manalo sa kanilang labanan ay sa halip na magbago ang kanilang ugali at paraan ng pagsunod kay Yahweh, nanatili silang matigas ang ulo. Hindi na naman sila sumunod. Kaya sa halip na baguhin nila yung kanilang mga pananaw, yung pagsunod sa Panginoong Diyos, lalo pa silang sumama. Kaya bandang huli, sila ay papatawanan ng Diyos ng parusa. At ito nga yung nangyari noong 586 BC, nang sila ay tuluyang pabagsakin ng Babylonia. Nabasa din natin ang kasaysayan ng nangyaring kakilakilabot na pangyayari sa bayan ng Juda nang sila ay makubkob ng mga taga-Babylonia doon sa kapanahunan ng 2 Kings at doon sa aklat ng Kronika. Diyan sa GC ng Touching Lives, isinend ko yung advance information. Kasi sa ibang salin ng Bible, hindi po ginamit yung salitang Jerusalem. Sa halip, ang mababasa natin ay Ariel. Kagaya sa ESV, sa King James, at sa iba pang salin. Ang nakalagay doon, ang panimulang talata ng verse 1, ang sabi dito, ay, kawawa ang Jerusalem, ang lungsod na himpilan ni David. Subalit, sa ibang salin, ang panimula ay, O Ariel, O Ariel. Now, ano ba ang ibig sabihin ng Ariel? Pwede niyo tingnan sa ating group chat. Ang Ariel ay nangangahulugang leon ng Diyos. Yung salitang ari, ibig sabihin ay leon. Ito is mga salitang Hebreo. At yung salitang El, ang ibig sabihin ay Diyos. Ito yung katulad noong pangalan ng Diyos na El Elyon, no? So, Ariel, yan ang ibig sabihin. So ibang salin ng Biblia, wag po tayong magtataka dahil ang mababasa natin doon ay O Ariel, Ariel, hindi Jerusalem. Pero ang tinutukoy doon ay ang bayan ng Jerusalem sa bansa ng Juda. Ang leon ay, magandang gabi Sister Ana, ang leon ay simbolo ng Assyria. Kaya sinasabi na ang Assyria na ang naging leon ng Diyos sa sitwasyon na ito. At ang Jerusalem ay leon ng Diyos na sa pangalan na lamang. Bakit sinabing ganon? Yung salitang Jerusalem, ibig sabihin ay Lion of God or leon ng Diyos. Hindi ito yung Lion of Judah, ha? Iba po ito kasi baka ma-misinterpret na naman yung Lion of Judah. Ito'y tumutukoy kay Jesus Christ na siyang magliligtas sa Judah. Sa bandang huli, mapapag-aralan natin yan. Pero itong Lion of God, ito'y tumutukoy sa lungsod ng Jerusalem. Yan, mamaya matalakay pa natin ang ibig sabihin ng mga bagay po na ito. Now, yung leon ay simbolo rin ng Assyria. Ngayon, dahilan sa mga nangyaring katigasan ng ulo ng mga Israelita sa Juda o sa Jerusalem, sila'y naapi, sila'y ibinagsak ng Assyria at ng Babylonia. Kaya ang nangyari, nawala na yung kanilang titulo na pagiging leon. Sila ay naging leon na lamang sa pangalan. Ang totoo na ngayong naging leon na sinasabi ay ang Assyria na dahil lumabas na mas makapangyarihan sa kanila. At alam na nating lahat bakit ito nangyari sa Jerusalem dahil sa kanilang katigasan ng ulo at kawalan ng patuloy na pagsunod sa Diyos. Ang Jerusalem din ay nangangahulugang lungsod ng kapayapaan or city of peace. Nagmula ito sa salitang Hebreo na Yerushalayim, na sinasabing kombinasyon ng salitang Yaira o kaya ay Jaira na nangangahulugang makikita ng Diyos.
the Lord will see. At Shalem na nangangahulugang kapayapaan. Diyan sa isinend ko sa inyong information, yung Yaira ay pag ito'y ginamit bilang root word, ito'y nangangahulugan na makikita ng Diyos or the Lord will see. Pero doon sa Genesis chapter 18, sa sitwasyon ni Abraham, ang kahulugan ng Yaire o ng Jaira ay the Lord provides. Magandang gabi, Ate Josie. Salamat po. Yan. Doon sa Genesis chapter 18, alam natin ito yung sitwasyon na iaalay ni Abraham si Isaac. Subalit bago niya ito masaksak ay pinahinto siya ng anghel. Dahil hindi na niya iaalay si Isaac, na bandang gilid nakita niya na mayroong kambing na sumabit yung sungay at iyon ang kanyang pinatay at siyang inialay sa Diyos. So ang konsepto noon, ang prinsipyo noon, ang Diyos ang nag-provide ng pag-alay. Kaya the Lord provides. So yun ang ibig sabihin ng Jaire sa konteksto na yon sa Genesis 18. Pero dito sa kabanata natin pinag-uusapan yung Yaira kasi ginamit siya as root word panimulan ng pangalang Yerushalayim. Ito'y nangangahulugang the Lord will see o ang Diyos ang makakakita. So, pag pinagsama ang dalawang salita na ito, Jerusalem, ibig sabihin, ang Diyos ang nakakakita ng kapayapaan. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan. Kaya lang, sa kasaysayan, bagamat ang ibig sabihin ng pangalang Jerusalem ay lungsod ng kapayapaan, kahit minsan parang hindi pa naranasan ng Jerusalem ang kapayapaan. Lagi na silang nasasangkot sa mga labanan at sa mga gera at sa mga pag-aaway-away. Sa kasaysayan, simula pa noong itatag sila, lagi nang mayroong labanan at napakarami ng mga bansa na nagtangka na sila ay ibagsak, sila ay pabagsakin. Kahit doon sa tinatawag dating 400 years of silence pagkatapos ng propesya ni Prophet Malakay, yung sumunod na 400 taon na pagitan ng Old and New Testament, apat na malalakas na bansa ang sumakop sa kanila. Kaya pagdating ng bagong tipan, sila ay naging probinsya na lamang ng Roma. Magandang gabi, Lloyd. Salamat at napadaan ka sa aming pag-aaral. Yan. Ang kasaysayan ng Israel bago pa sila makarating sa lumang pangako ay kalimitang kinapapalooban ng pakikipaglaban sa ibang lahi. Magandang gabi, Brother Edgar. Nang sila ay makarating sa lupang pangako, pawang digmaan din ang kanilang naranasan. Pinabagsak nila ang Jericho, ang Ai, at iba't iba pang mga lugar. At hanggang sa kasalukuyang panahon, yung mga karatig bansa nila, kalimitan mga Arab countries, ay pinagtutulong-tulungan sila na pabagsakin. Pero alam niyo yung protection ng Diyos sa kanila, kahit isa wala pang nakatalo sa Israel. Ayan, so naandoon yung napaka-tinding protection ng Diyos sa kaniyang bayan na pinili. So ito ay kung dadalhin natin sa practical na aplikasyon, ang mga taong pinili ng Diyos, hindi niya pababayaan. So, kasama tayo doon. So, ang mga mananampalataya ay kasama sa pinili ng Diyos at itinalaga niya bilang maging tao niya. Yan. Magandang gabi, Pastor Rexon. Salamat po at napasama kayo uli sa ating pag-aaral. Ang sitwasyon ng Jerusalem sa napakahabang panahon dumaan sa napakaraming pakikipaglaban at pagtatagumpay. Talagang sinasala sila ng Diyos. Pero sa pagdating ng huling panahon ay mararanasan ng Diyos, ng Jerusalem ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Kaya yung binabanggit ditong, posibleng yung binabanggit ditong ibig sabihin ng Jerusalem na lungsod ng kapayapaan ay hindi mangyayari dito sa mundong ito. Pwedeng ito'y mangyayari o matutupad doon sa millennial kingdom. Ayan. Sa katatapos na kabanatang 28, napag-aralan natin na ibabagsak ng Diyos ang bayan ng Jerusalem na naging mapagmataas na lungsod upang sila ay turuan ng wastong pagsunod sa Kanya. Mawawala ang kanyang karangalan na tila isang bulaklak na nalalanta at sa huli ay itatapon sa tabing daan.
Buhat sa pagiging dating leon ng Diyos ay naumuungal at nagbibigay takot sa kaniyang mga kaaway, mawawalan ito ng kapangyarihan at ang gagawin na lamang ay susunod bilang bihag. Magmumukhang kaawa-awa at tila taong aping-api at bubulong mula sa alabok. Ang sitwasyon, simula pa lamang nung makalabas ang mga Israelita sa Ehipto, sila'y kinakatakutan na ng mga karatig bayan. Nanginginig sa takot ang mga kaaway nila. Lalo na yung nangyari doon sa Joshua chapter 10, na kung sa bundok na sa Valley of Gibeon, kung saan 5 malalakas na hari ang naglaban laang, nagkampi-kampi para sila ay pabagsakin dahil sila'y natakot, kaya nagkampi-kampi yung 5, pero wala ring nagawa itong 5 haring ito. So sila'y kinakatakutan at ginamit nga dito yung salitang leon ng Diyos, umuungal at nagbibigay takot sa kanyang mga kaaway. Subalit sa sitwasyong ito, dito sa kabanatang ito, makikita natin at mauunawaan kung ano ang magiging sitwasyon ng mga Israelita sa Jerusalem. Okay, ang kanilang lugar na dating sentro ng pagsamba sa Diyos ay mawawala ng ningning. Ayan, ginamit din yung salitang nawala yung yung hurt, H-E-A-R-T-H. Ang ibig sabihin ng hurt ay katayan o kaya ay parang pugon na kung saan sinusunog, iniihaw yung mga hayop na kinakatay. Sila ay tinawag na altar of hurt. Bakit? Anong ibig sabihin ba ng altar of hurt? Yung hurt, yun nga, ito yung nagsisimbolo ng pagpatay ng hayop. Ito'y lugar na pinaglalagyan ng mga hayop para lutuin at ialay. Yan. At ang sitwasyon na ito ay nagpapakita ng protection din. Ang sabi doon, ito'y lugar para sa preparasyon ng pagkain o yung tinatawag nating fireplace. Lugar na nagbibigay ng init at nagbibigay simbolo ng pag-ibig at proteksyon sa isang tahanan. Ito is dahil sa kanilang katigasan ng ulo, dito sa kabanatang 20, yung sinasabing hearth or fireplace, ito yung lugar kumbaga kakatayin ng mga Israelita yung hayop, tapos iaalay doon sa templo para maging handog sa Diyos. So ito yung ang tawag sa lugar na yon ay altar of hurt, o dito ginamit natin yung salitang slaughterhouse. Kaya lang dito sa kabanatang 20, ang mangyayari, hindi mga hayop ang kakatayin, kung hindi ang mga Israelita mismo. Sila'y tila mga hayop na kakatayin, papatayin ng mga taga-Babylonia at magkakalat ang kanilang mga bangkay sa daan. Ito ang resulta ng kanilang katigasan ng ulo. And then binanggit ko rin dyan yung possibility na yung altar of hurt ay sumisimbolo sa katawan ni Jesus Christ. Yung mga katawan ng Israelita na magkakapatay-patay o yung pag-aalay ng hayop, ito'y simbolismo ng mangyayaring pagkakatay sa katawan ni Jesus Christ doon sa bagong tipan, na kung saan iaalay sa Diyos upang tubusin ang ating mga kasalanan. Sa dulo, yung binabanggit natin dito na ang hearth ay simbolismo ng pag-ibig at proteksyon sa isang tahanan. Sa huling panahon o pagdating ng bagong tipan, yung katawan ni Jesus Christ na kinatay o tila kinatay at nilahatigo, nasaksihan nating lahat yan sa mga kwento, sa mga palabas, na tila mga karni ng hayop, pila katawan ng hayop na kinatay. Bakit ito parang kinatay? Para ito'y magbigay proteksyon sa ating mga tao na makasalanan, para tubusin ang ating mga kasalanan. Magandang gabi, Christine. Salamat sa iyong pagsama sa ating pag-aaral. Ayan. Ang salitang Hebreo, nakatumbas ng Jerusalem, yun nga, nangangahulugan ito na altar of hurt. Kaya lang, ang nakakalungkot, kagaya ng nangyari doon sa chapter 28,
may binabanggit doon sa chapter 28 na sila ay pagwawagi yung simbolismo nung Valley of Gibeon at saka yung sa bundok ng Perasim, lugar ng pagtatagumpay ng Israelita. Kaya lang doon sa chapter 28 ang mangyayari, yung tagumpay ay mangyayari kay Yahweh at pababagsakin niya ang Israel. So ganun din ang mangyayari dito sa chapter 29. Magiging parang mga hayop na kinatay ang katawan, ang buhay ng mga taga-Jerusalem dahilan sa kanilang katigasan ng ulo. Kung ating mai-imagine dito, yung posibleng sakit ng loob ng Diyos na makita ang kaniyang mga anak na nahihirapan. Alam natin kung gaanong kamahal ng Diyos ang mga Israelita. Kanyang pinili, inaruga sa mahabang panahon, pero sa sitwasyon na to makikita niyo na paparusahan. Napakatindi ng sakit sa loob at damdamin ng Diyos na makita ang kanyang mga anak na nahihirapan, nasasaktan at nangamatay sa kamay ng kanilang kalaban. Subalit kailangan niyang tiisin ang sakit upang turuan ang ibang tao at ipakita ang kanyang parehas na hustisya. Well, panibagong posibleng simbolismo nung mamatay ang Panginoong Hesus sa krus, ito ay napakasakit sa Panginoong Diyos na pabayaan ang kaniyang anak. Pero tiniis niya ito para lamang tubusin tayo sa ating kasalanan. Sa sitwasyon ng mga simbahan, ang damdamin ng isang lingkod ng Panginoon, damdamin ng isang pastor, ay talagang nababagbag kung makikita niya na ang isang mga miyembro ng simbahan, mga kasama, ay mapapariwara. At ito po ay personal na damdamin ko. Marami ng mga taong nakilala na kasama sa iba't ibang church na pinanggalingan. Kung magkaroon ako ng balita na napahamak, napariwara ang mga kapatiran o kaya ay napahinto sa paglilingkod sa Panginoon at hindi na namumuhay ayon sa sinasabi ng Biblia, nababagbag ang damdamin namin ng mga lingkod ng Panginoon. For example, sa Yasi, meron doon isang kabataan na tinuturoan natin dati, inaalagaan, nung ako'y nandito na sa San Tomas, na balitaan ko na nagpakamatay. So, yan po. So, nakakalungkot. At meron pang ilang tao na ngayon, nabalitaan ko na bumalik na doon sa dating simbahan na kanyang pinupuntahan. Sabi ko, anong nangyari? Nakakaawa naman at nakakalungkot yung mga ganoong sitwasyon. At sa lahat ng lugar, sa lahat ng sitwasyon, ang damdamin ng mga pastor at mga lingkod ng Panginoon na andoon yung kalungkutan at panghihinayang dahil parang lumalabas na walang naituro at hindi nag-work yung naging pagtuturo or pagdi-disciple sa mga tao. Well, sa bagay, wala naman tayong magagawa. Ano man ang gawin ng pastor, kung yung mga tao mismo yung magwawala o hindi makikinig, hindi mag-aayos ng buhay nila, hindi naman natin kontrolado ang mga bagay na iyan. Well, Panginoon ang bahala sa kanila. Ayan. Nabanggit sa pagsisimula ng mga pahayag na ito na nagsimula ang hirap at pagtuturo sa Jerusalem noong 701 BC nang sila ay salakayin ng Assyria at muntik nang masakop ang Jerusalem. Subalit, tinalo ng Diyos ang Assyria sa isang iglaw. Sa chapter 37 verse 36, no? At tulad ng pag-ihip ng alikabok o ipa, ang kaganapang ito ay isang uri ng pagdidisiplina na dapat sana'y magtulak sa Juda na manumbalik sa Panginoon. Subalit, pagkamatay ni Haring Hezekiah, yung kasalukuyang hari sa panahon ni Isaiah, sila'y nagsibalik sa kanilang mga kasalanan. Kung hindi ako nagkakamali, pagkatapos ni Haring Hezekiah, sino ba yung sumunod na hari sa kanya? I think yung anak niya na si Manase. Yung sinasabing isa sa pinakamasamang hari sa bayan ng Juda. Ayan. Si Hezekiah ay isang matinong hari sa Juda, subalit nung siya'y namatay na, ang sumunod sa kanya ay hindi na
sumunod sa Diyos. Kaya ito ang nangyari. Noong 586 BC, ipinadala ng Diyos ang Babylonia at sinakop ang Jerusalem. Winasak ito at pumatay at bumihag ng libu-libong mga Hudyo at dinala sa kanilang kaharian. Pinahintulutan ng Diyos na mapatay at mabihag ang kaniyang sariling bayan. Ang sitwasyon at kaganapan, bakit ang mga tao sa Israel, sa Juda o sa Jerusalem ay nakaranas ng ganito? Bakit hindi sila natutong totally sumunod sa Diyos? Ang isang bagay at ang isang pinakamalaking pagkakamali doon ay ang mga hari. Hindi sila nagturo ng ayos. Yung mga hari, yung mga pari or saserdote at yung mga namumuno sa kanila, hindi nila tinuruan ng ayos yung batas ni Moises, ang batas ng Diyos na ibinigay ni Moises ay hindi nila itinuro. At ito yung sinasabi ni Hosea sa chapter 4 verse 6. Ang sabi na, pamilyar tayong lahat, ang sabi niya dito, nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat tinakwil ninyo ang karunungan. Tinakwil ko rin kayo bilang pari. So ito po yung problema. Kung ating dadalhin sa praktikal na sitwasyon at application ng mga simbahan ngayon, maraming tao ang napapahamak. Bakit? Dahilan sa kakulangan ng pagtuturo ng mga tagapanguna sa iglesia. Ang mga bagay na tama at nakaakma sa Biblia na dapat ituro ng mga pastor ay hindi itinuturo. Sa halip, pinapalitan ng mga pastor ng mga bagay na makapagbibigay pabor sa kanila o kaya ay pinapababaw, pinapalabnaw ang mga katuruan natin po ay sakit ng mundo. Sakit ng mga simbahan sa kasalukuyang panahon at sakit ng Israelita noong panahon ng lumang tipan. Bigla kong naalala kanina, siguro bago tayo mag-devotion, si Brother Edgar, meron siyang isinend na clips, yung mga matataas na opisyal ng gobyerno, kasama doon si dating Secretary Belhica, nagdi-discuss sila kung ano ang problema ng mga tao sa Pilipinas. Bakit nagkakaproblema, bakit nagkakahirap, bakit hindi nasusunod ang batas. Simple lang po ang problema na dinidiscuss nila. Dahil hindi alam ng karamihan ng Pilipino ang ating konstitusyon. Yung batas, yung preambulo, yung pinakapundasyon ng ating batas, hindi natin alam karamihan. Kahit ako hindi ko kabisado yung binabanggit sa konstitusyon, hindi ko alam kung yung mga estudyante natin dito ay naituturo. And then nabanggit ni Brother Edgar na merong batas na ginawa na tanging law students lamang ang pwedeng mag-aral ng batas. Ay nakakalungkot, paano natin susundin ang batas? Paano tayo makakapamuhay ng maayos kung yung batas na yan o yung konstitusyon natin, kasi hindi lang ito simpleng batas, ito yung konstitusyon, ito yung sumasakop sa ating pagiging Pilipino. Hindi natin alam, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong paghihirap. Sabi ko, tama-tama yung video na yon. At merong article na hindi ko pa totally nabasa dito sa sitwasyon ng Israel. Napapahamak ang mga tao dahil sa kakulangan ng kaalaman. At yan ang problema ng church, yan ang problema ng bayan natin, yan ang problema ng mundo. Kaya mga kapatid, ako'y patuloy na nananawagan sa inyo, magpatuloy tayo sa pag-aaral. Napakalawak ng nilalaman ng Biblia. Theology, doktrina, at kung ano-ano pang bagay na kailangan nating malaman. Nawa sa church, maibalik natin ang ating discipleship about systematic theology. Kasi napaka-importante na maunawaan natin ang mga bagay na ito. Hindi lalago ang ating pananampalataya, hindi natin totally mapaglilingkuran at mapaparangalan ang Diyos kung hindi natin nauunawaan ang mga bagay na ito. Kung mapapansin ninyo sa sistema ng mga church, pwedeng sa isang pagkakataon malusog ang church.
Masaya ang mga tao, pero dumarating at dumarating ang panahon na manghihina, babagsak. Bakit? Dahil walang malalim na kaalaman sa salita ng Diyos. Karamihan ng tao sa church nasasatisfy na lamang sa pag-awit, sa pakikinig ng mensahe, tapos hindi pa naman totally naintindihan, tapos yung mensahe walang malalim na kaugnayan sa theology of the Bible at kung ano-ano pang malalim na bagay na dapat maunawaan. Kaya nakakalungkot po yung ating sitwasyon. Magandang gabi, Kapatid Abilina Bermejo. Salamat po sa inyong pagsama. Yan. So, ang systematic theology naglalaman ng mga isinaayos sa organisadong teolohiya na nakakatulong ng malaki sa pagkaunawa ng mga malalalim na katuruan ng Diyos sa Biblia. Minsan nagtataka po ako at hindi ko maintindihan ano kaya ang ginagawa at pinag-aaralan sa mga simbahan na hindi nagtuturo ng theology. Because theology itself means a study of God. So, ibig sabihin, pag Kristiyano ka, dapat mag-aaral ka tungkol sa Diyos. Ayun ang problema dahil hindi na ipapagpatuloy ang pag-aaral. Kaya nawa ay bumalik tayo sa ganoong sistema ng pag-aaral. Nawa ay wag nating ignorin ang mga bagay po na ito. Ngayon, dito sa Kabanatang 29, ating tatalakayin ang marami pang bagay na napakahalaga na maunawaan ng bawat isa sa atin. Nawa ay sa buong kabanata na to at sa ating patuloy na pag-aaral ay patuloy kayong sumama, patuloy kayong matuto at maunawaan natin ang mga bagay na ito. So ating panimulan, dahil tayo nagsisimula ng kabanata, medyo mahaba yung ating introduction. So yung verse 1, talakayin natin ang verse 1. Ang sabi dito, kawawa ang Jerusalem, ang lungsod na himpilan ni David. Hayaang dumaan ang taunang pagdiriwang ng mga kapistahan. Sabi sa King James, woe to Ariel, the city where David dwelt, Adji, year to year, let them kill sacrifices. Ayan po. Sa talatang ito, ipinapahayag ni Propeta Isaias ang kapahamakan laban sa Jerusalem. Ang Jerusalem sa kabanatang ito ay tinawag na Ariel, na nangangahulugan ng leon ng Diyos. Laman ng propesiya sa talatang ito ang paparating na kabagabagan nito at ang kawalang kabuluhan ng relihiyosong gawain. Ang salitang sa aba ni Ariel ay nangangahulugan ng simbolikong pangalan para sa Jerusalem, na posibleng nangangahulugang leon ng Diyos. Ibig sabihin, ang pagkakalikha ng Diyos sa Jerusalem ay isang malakas, isang powerful na bansa o bayan o lungsod, kaya lang manghihina dahilan sa kanilang pagsuway. So ating dapat na maunawaan, kung tayo'y malakas ngayon, pag the moment na tayo'y lumabas sa ating pananampalataya, the moment na hindi natin totally sinunod ang Panginoong Diyos, maraming mga bagay na pwedeng mangyari sa atin. Maraming mga mabibigat na sitwasyon na pwedeng mangyari. Dalawang bagay ang pwedeng purpose. Pwedeng tayo ay hinahatulan ng Diyos o tinuturuan tayo ng Diyos para tayo matutong manumbalik sa Kanya. Kaya lagi nating idinidiin, kung ikaw kapatid ay nakakaranas ng mabibigat na sitwasyon, huwag sumama ang loob, huwag kang malungkot. Ang lagi mong iisipin, Lord, ano ba yung ibig sabihin ng karanasan ko na ito? Baka mayroon kang itinuturo sa akin. So lagi pong ganyan ang maging pananaw natin, tayo mga Kristiyano. Lagi tayong magpasaliksik sa Panginoon at maghingi ng kaunawaan para malaman natin ano ba yung nangyayari sa ating pagkatao. Kahit po tayo mga Kristiyano na, kahit tayo mga mananampalataya na ilang taon ng mananampalataya, hindi po tayo totally immune sa pagkakamali o sa pagkakasala. Hindi po tayo perpekto na kung ikaw man ay membro ng praise and worship team, ng music team, kung ikaw man ay pastor o nagpipreach, kung ikaw man ay opisyal ng simbahan, pwede kang magkamali. Ako mismo, hindi ako perpekto. Napakarami kong pagkakamali na gagawa sa buhay ko. Pero biyaya ng Diyos, lagi niya akong tinuturuan at ginagabayan upang makapagpatuloy sa kabila ng mga pagkakamali na yan. At alam na alam po yan ng mga taga-Touching Lives. Ang
binibigyan din dito yung lungsod kung saan naninirahan si David. Ito yung Jerusalem, na isang lugar na pinili ng Diyos upang siya ay parangalan. At hanggang sa huling panahon, doon pa rin itatayo, doon mangyayari yung tinatawag nating millennial kingdom. At tinatalakay natin doon sa chapter 24 ng aklat ng Isaiah. Okay. Napakaraming mga sitwasyon na nangyayari. Dito binanggit yung salitang woe to Ariel, kawaawa ang Jerusalem. Isang terminong ginamit sa buong Biblia upang ipahayag ang matinding pagkabalisa o kalungkutan. Actually, itong simula doon sa mga nakalipas na kabanata, itong mga komentarista, mga Bible scholar, binilang nila na yung lahat halos ng kabanata ay nagsisimula sa woe. Or there are several woes in the book of Isaiah. Hindi ko na nakuhang bilangin ng mga bagay na yun Pero ang isang tema na pinag-uusapan dito sa mga bahaging ito ng Isaiah, I think simula sa chapter 27 o kung hindi ako nagkakamali, yung woe to Israel, yung salitang woe. So kung kayo medyo matyaga, gamit kayo ng King James o ng ibang salin ng Bible, bilangin ninyo doon yung mga salitang woe at makikita ninyo doon. Sa Tagalog kasi, sa magandang balita, ang ginamit na salita ay kawawa, pero hindi ganun ka-consistent na kagaya ng sa King James at ng sa ibang salin. Bagamat, tama naman ang sinasabi, pero syempre, kailangan natin talagang maunawaan gamit ang ibang salin ng Biblia. Kasi itong salitang woe or kawawa, nagpapakita ito kung ano yung nangyari sa bayan ng Israel. Magandang gabi, Pastor Tom. Salamat, napadaan ka sa ating sa pag-aaral. Ayan. Ang lungsod ng Ariel ay tradisyonal na nauunawaan na isang sanggunian sa Jerusalem. Partikular na ang muog ng Sayon kung saan naninirahan si Haring David. Sa pagtawag sa lungsod bilang Ariel, maaring idiniin ni Propeta Isaiah ang makasagisag na kahalagahan nito bilang tirahan ng dakilang Haring David at ang sentro ng piniling bayan ng Diyos. Ang pagbanggit kay David ay nagsisilbi rin upang bigyang diin ang makasaysayan at kultural na kahalagahan ng lungsod bilang puso ng monarkiya ng Israel. Ang Jerusalem ang sentro noon, ngayon, at mananatiling sentro ng bansang Israel. Yung ating present Israel, ang Jerusalem ay pinag-aawayan ng Palestina at ng Israel. Pareho sila na nagkiklaim ng pagiging capital city ng bayan na ito. Ayan, kaya pag tinignan mo pag ni-research mo, ang capital ng Israel ay Jerusalem, ang capital ng Palestine ay nandoon din sa Jerusalem, o Jerusalem din mismo. So nakakalungkot at pangamba kung ano mangyayari sa mga susunod na panahon sa pag-aaway ng dalawang bayan na ito. Ang talatang ito'y nagpapatuloy sa isang panawagan na hayaang dumaan ang taunang pagdiriwang ng mga kapistahan na nagbibigay ng kahulugan na dumaan man at magpatuloy sa kanila ang taunang mga ritual at sakripisyo na itinakda ng batas ni Moises, baliwala din. Ang isang bagay na binabanggit dito sa talatang ito, yung ginagawa ng mga Israelita na pagsamba, which is empty worship. Nandun yung pag-aalay, yung paghahandog, yung pagpunta sa templo, pero hindi nakikita ng Diyos yung mga puso nila na totoong sumasamba. Again, ito ay sakit ng maraming simbahan ngayon o ng maraming mananampalataya. Maraming church, puno ng tao. Ang sasaya, ang gaganda ng programa, pero yung mga tao hindi totoong sumasamba. Napakalayo ng puso sa totoong pagsamba sa Panginoong Diyos. Dapat ma-reform tayong lahat para matutunan at magampanan natin ang totoong pagsamba sa Panginoong Diyos. Maunawaan natin at magawa sa ating buhay ano ba talagang ibig sabihin at paano ba talaga tayo sasamba. Ang pagsamba, mga kapatid, ay hindi lang pagkanta, pagtaas ng kamay, o sa ibang simbahan ay pagpalakpak. Tayo kasi hindi tayo pumapalakpak pero hindi tayo baptist. Ano po? Ayan.
Hindi lang ito pag-upo at pakikinig ng mensahe na sinasabi ng preacher o ng pastor. Hindi lang din ito simpleng pananalangin, kung hindi ito'y mas malalim pa, pwedeng hindi kayang ipaliwanag ng ating mga salita. Pero ang puso natin at ang ating isip ang nakikipag-commune, nakikipag-ugnayan sa Diyos para masabi na totoo kang sumasamba. At ito ipapaunawa sa iyo ng Diyos, depende sa laman ng puso mo. Kaya lagi nating sinasabi, pag ikaw ay sisimba o sasamba pag araw ng linggo, siguraduhin mo na ang Panginoong Diyos ang nasa sentro ng puso mo. Hindi yung kapitbahay mo, hindi yung suot mong damit, o kung anumang mangyayari sa loob ng church. Make it that God is always the center of your heart, the center of your worship. Otherwise, lahat ng ginagawa mo, yung presensya mo sa church ay baliwala. Yan. Okay. Sa simbolikong paraan, makikita rin natin si Ariel bilang kumakatawan sa anumang lungsod. Pamayanan o individual na nagsasabing pag-aari ng Diyos, ngunit lumilihis sa kaniyang mga daan. So ito yung description ng Ariel. Kaya nga sabi natin kanina, dating Lion of God, bandang huli, naging tatak na lamang at pangalan. Kasi ang naging Lion of God, yung Assyria o yung Babylonia na sumakop sa kanila. Yan. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay nagsisilbing isang matinding paalala ng panganib ng walang lamang pagsamba o walang lamang relihiyon at mababaw na espiritualidad. Hinahamon nito ang mga mambabasa na suriin ang kanilang sariling mga puso at motibasyon sa kanilang pagsamba at paglilingkod sa Diyos na hinihimok bilang isang paghanap ng tunay na pagsisisi, pananampalataya at debosyon sa Diyos. Binibigyang diin din nito ang kahalagahan ng pagtataguyod ng tunay na katwiran at katarungan at ang pangangailangan para sa isang malalim at tapat na kaugnayan sa Diyos. Tulad ng marami sa mga propesiya ni Isaiah, ang talatang ito sa huli tumutukoy sa gawaing pagtubos ng Diyos at ang kanyang pagnanais na ibalik ang kanyang mga tao sa isang tamang relasyon sa Kanya. Sa dulong bahagi ng chapter 29, matatalakay natin yung restoration na ginagawa at gagawin ng Diyos. Pero sa unang bahagi, pawang pagpaparusa, parang paghatol at pagtuturo. Pero sa dulo, naandun yung restoration. At alam na nating lahat na yan ang programa ng Diyos. Okay, sa pansamantala mga kapatid, hanggang dito lang muna tayo sa verse 1. Bukas tatalakayin natin ang mga susunod na talata. Mahaba na yung ating natalakay. Sana ay nasundan, naunawaan ng bawat isa at nagturo ng mga bagay. Sana ay nagsilbing paalala at gabay sa ating lahat, particularly sa ating sistema ng pagsamba at pagpupuri sa Panginoong Diyos. Bukas po tayo magsama-sama uli, nawa ay maka-attend kayo uli, libre po ito, wala naman kayong babayaran, at internet lang sa inyong mga lugar ang ating kailangan. Yan. So, kita-kita po tayong lahat. Kung meron po kayong mga katanungan para sa ating, hinggil sa ating pinag-aaralan, wag po kayong mahihiyang mag-comment dito sa video na ito at pwede po atin po iyang tutugunan at sasagutan. Kung kailangan ninyo yung ibang video ng mga nakaraang discussion, pwede po namin i-provide yan sa inyo. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat sa katatapos naming pag-aaral. Salamat sa mga bagay na ito, sa karunungan na pinagkaloob mo sa amin. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong patuloy na paggabay at pangunguna sa bawat isa sa amin, sa aming patuloy na pag-aaral at pagkatuto. Nawa nga, Panginoon, maialay namin ng buong buo sa iyo ang aming mga buhay at kami makapaglingkod sa iyo, mabigyan ka namin ng karangalan. Patnubayan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat ulit mga kapatid sa inyong pagsama at pag-aaral sa ating mga naging bisita at nakasama sa gabing ito. Salamat po, pagpalain kayo ng Panginoon. Ialay natin sa Panginoon ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. God bless everyone. Bye-bye po. See you tomorrow.